What's up mga what's up mga kabarino ha? Eto na nga, dumating na nga po itong order natin sa TikTok na kangkong chip. Ano po ha? Kangkong chips. Ano po ha? At bibigyan natin ng honest review. Siyempre, ito naman para sa akin lang ano mga kapatid ha? Saan nga po ito nanggaling at sino nga ba ang inventor nito ha? Siyempre, walang iba kundi itong may-ari nito ha. Itong si Diyos, ano nga ito? Diyos Mohicano po ha, na nanggaling sa Cavite. Aminado siya na isa siyang, syempre nanggaling sa hirap at pero ngayon po, isa na siyang multi-millionaire, multi-billionaire na ang ibang product niyo po ay ine-export na rin sa ibang bansa, ano po ha. Kaya lang, ang tanong, bakit hindi makapasok dito sa mga local supermarket natin dito, ano ha? So, bigyan natin ng honest review, ano ha? So, napansin ko talaga, kinalulungkot ko kapatid ha, na talagang medyo maalat. Packaging-wise, hindi rin pasok eh. Kulang din siguro sa hangin, etc. Ganon ha. Kaya pagdating mo doon sa, alam mo yung panglimang tikim mo, lumalabas na yung sobrang alat o yung sobrang timpla ng sobrang dami ng betchin, ano ha. Meron itong more or less, I think, 6 na flavor, ano ha, itong kangkong chips ha. So well, nakakabilib naman kasi Pilipino to eh. Philippine made to, Philippine invention to, ano ha. Pero syempre, kinakailangan natin bigyan ng honest review mga kapatid ha. So, yun nga ha. Si Diyos Mojica po is naging ano siya ngayon ha, naging motivational speaker. At syempre, bilang motivational speaker, so siguro natural lang na mag-flex siya ng kanyang mga relo, mga Rolex, mga etc. ng kanyang mga sasakyan, ng kanyang mga bagong damit, ano po ha. At medyo nababas siya kasi nga medyo yumayabang daw siya at lumalaki na ang kanyang ulo. Pero hindi po naman siya masisisi, ano ha. Yung kanya namang pagbanat ng ganun is parang si Rendon Labrador lang naman eh. Pinakikita niya talaga kung ano talaga ang gagawin mo para kumbaga mamulat ka sa totoong buhay. Pero anong naging issue niya ngayon ha? Yan, sinuspend po siya ng LTO. Ng LTO ng more or less I think 90 days, ano po ha. Bakit nga ba siya nasuspend ha? Bakit nga ba siya nasuspend? Tackle po natin maya-mayang konti yan mga kapatid ha. Balik muna tayo dito ha. So binuksan ko ito isa-isa, ano ha. Yung kanyang cheese ay hindi gaano eh. Sa unang dalawang tikim okay, pero sa pangatlo sa pang-apat na dukot hindi na eh. Tsaka durog na eh. Ito nga ha. Etong kanyang to ha. Nilagyan ko na to naman dahil sinausaw ko na to sa dip eh. Yan napa-thumbs up lang ako, pero kasi nga sa unang tikim, so nilagyan ko na ng dip ito ha. Sinausaw ko na, naging okay naman siya, pero alam mo yun, hindi mo siya makain na, hindi katulad ng chippy na kahit na maalat, alam mo siyang maalat din ng chippy, pero alam mo yun, nandun yung linamnam, nandun yung hanggang dulo. Ito hindi mo kayang simutin eh. Yung mga maliliit na katulad ng piatos na talagang sisimutin mo, didilaan mo yung daliri mo. Ito hindi talaga eh. Kasi sobrang alat, iba ang lasa eh mga kapatid eh. So, siguro kinakailangan mo yung quality kapatid, ayusin mo paano ha. At ito ang kumakalat na viral niya mga kapatid kung bakit siya nasuspend ha. Yan. Nag-camera siya sa EDSA. At syempre, hindi mo na kinakailangan i-flex kung anong meron ka. At syempre, ano nga ba? 90 days kang nasususpend. Yun yung pagdetext eh. Nadadali kami ng pagdetext eh. Yung pang pagbibideo. So kapatid, medyo hindi mo na kinakailangan i-flex kung ano ang yaman mo. Ano ha? So bilang isang motivational speaker, kinakana po siya ngayon dahil na lumaki na daw ang kanyang ulo, etc. Dahil yung mga words niya is masyadong direct to the point. Masyadong ano. Pero okay lang naman yun. So, yan lang kapatid ha. Medyo konting ano lang, ayos lang ng iyong quality ng iyong KOC. Okay?